Maayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Mencho Antigua Macapagal. Aniya ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. MNLF nagplano og mas dakong pagpangatake batok sa Abu Sayyaf. EDSA Rehabilitation Plan giuswag hangtod dunay makit-ang paagi nga dili mahasol ang mga motorista. Karon pang Domingo kasugdan ang actual dismantling sa nasangan nga US vessel didto sa Tubataha Reef. Gipasusi ni Justice Secretary De Lima nganong milik ngadto sa media ang unod sa Atimonan Incident Report. Kalmado karon ang sitwasyon sa Patikol, Sulu human sa upat ka adlaw nga panagsangka tali sa Moro National Liberation Front ug Abu Sayyaf Group. Apan ang MNLF nagplano pa diay og mas dako nga pagpangatake batok sa bandidong grupo hangtod nga buhian ang mga hostages. Si Angelo Almonte sa detalye. Mikalma nagjutay ang Patikol, Sulu human sa upat ka adlaw nga panagsangka tali sa Moro National Liberation Front ug Abu Sayyaf Group. Apan aduna di ay laing plano ang MNLF. Taliwaning temporaryong kalinaw, muhimo kini og laing major offensive batok sa bandidong grupo. The MNLF is preparing for a massive onslaught on the area of the ESG in the mountains of Patikol. They are still preparing, but the MNLF is massing several thousand forces in preparation for a final attack on the ESG camp. Andam ang MNLF sa paghunong sa ilang pagpang-atake, ubos sa kondisyon nga buhian sa Abu Sayyaf ang tanan nilang hostages. We keep on appealing to them to come to their own senses, not to kill each other. Dapat pag-usapan. Pagkakaroon ng Abu Sayyaf, naghupot pa og dili minus unom ka foreign nationals. Ang mga bird watchers nga sila Edward Horn og Lorenzo Venciguera. Ang Australiano nga si Warren Radwell. Duha ka Malaysians, usa ka Hapones, ang Jordanian journalist nga si Bakir Atyani. Nang hunaw ang kagamhanan nga wala kini labot sa pagpang-atake nga gihimo sa MNLF, gitino sab kini sa MNLF. With the request of Jordan government to seek the help of the MNLF for the release of their national who has been in captivity for almost a year now. So the MNLF in good faith tried its level best to have Atyani released without the payment of ransom and for humanitarian ground. Sa habig sa armadong kusog, misentro kini sa ilang operasyon sa pagpabakwit sa mga mulupyo aron dili mapagan sa panagsangka. Ang primordial concern lagi namin is the safety and security ng ating mga kababayan, particularly yung mga innocent civilians. Gibisita nila Defense Secretary Voltaire Gasmin ug Armed Forces Chief General Emmanuel Bautista ang tropa dito sa Patikul ug mideklara nga under control sa kagamhanan ang sitwasyon, sanglit ang panagsangka anaa sa dapit nga walay civilian. Angelo Almonte, Solar News. Ilusad sa gobyerno ug Moro Islamic Liberation Front ang Sadyahatra Bangsamoro Program karong Lunes. Ang programa gitumong nga magpadayon ang pagtrabaho alang sa peace process hangtod nga mapirmahan ang Comprehensive Peace Agreement. Si Amelin Veloso sa report. Nalakip sa kasaysayan sa Pilipinas ang pinirmahay sa miaging tuig sa Framework Agreement tali sa kagamhanan ug Moro Islamic Liberation Front. Alang sa gobyerno, ang sunod nga lakang mao ang pagmatuod nga sinsero kini sa pagkabot sa kalinaw sa Mindanao. Gianunsyo sa Malacañang nga ilusa sa gobyerno ug MILF ang Sadyahatra Bangsamoro Program karong Lunes, Pebrero 11. Ang Sadyahatra nagpasabot og blessings, paglambo ug kalinaw. Naglambob kini sa Socio-Economic Peace Initiative sa Aquino Administration uban sa pagbulig sa MILF. Ang Secretary to the Cabinet, Rene Almendras, miingon nga ang Sadyahatra Program mao'y pagsukod sa tinguha sa tanang hingtungdan pagtrabaho aron kapirmahan ang usa ka Comprehensive Peace Agreement. The President said, okay, so we signed the framework agreement. Ano na ngayon? I want us to take the first step. I want us to show them our sincerity and the fact that we really want this peace process to work. And how do we do this? So we talked about it. And this happened, what? 4 months ago, 5 months ago.
This is not a whim. This is not a sudden thing. This was a very well thought of plan, and the President himself has been pushing this. Gawas sa mga langyaw nga bisita o pangulo sa mga national government agencies, sila si Presidente Benigno Aquino ug MILF Chairman Alhaj Murad maoy mangulo sa paglusad sa Sadya Hatra program. Si Presidential Advisor on the Peace Process, Teresita Deles, mipasabot nga ang normalization process magpasabot og laing kapilisan alang sa mga rebelde. Ang ubang kalihukan sa programa karong Lunes mao ang ceremonial turnover sa mga PhilHealth cards ngadto sa 300 kasakop sa MILF. Ang Department of Education mianunsyo usab pagpalambo sa kalidad sa edukasyon sa Mindanao, samtang ang Department of Agriculture moapod-apod og mga liso. Muhimo sab kini og briefing kabahin sa teknolohiya nga magamit alang sa pagpalambo sa production. This program is actually being done within the framework of the framework agreement, because it does say there that development is going to be an important part of the sustainable peace. It says that development services will be brought out, and we know that in the normalization annex, when you talk about decommissioning, we know that part of that is also giving alternatives to the fighters and their communities for a more productive normal life. Miingon si Deles nga ang armadong kusod ug ang Presidential Security Group misiguro nga way hulga ato sa paglusad sa Sadya Hatra program karong Lunes. Walay laing tinguha ang kagamhanan karon kundili ang paglampos sa Sadya Hatra program pagpalambo sa Mindanao. Usa ka tuig ug tunga ang tagal alang sa pagpatuman sa programa sa naglain-laing dapit sa ARMM. Gibutyag sab ni Deles nga giduso na ngadto sa presidente ang ngalan sa mga nominees alang sa Bangsamoro Transition Commission ug magpaabot ang paggawas sa mga appointments sunod semana. Amelin Veloso, Solar News. Giuswag una ang rehabilitation sa EDSA samtang gimando sa presidente ang pagpangita og paagi nga dili mahasol ug maayo ang mga motorista. Matod ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, gimanduan sa presidente ang DPWH ug ang MMDA alang sa paghimo og dugang pagtuon sa rehab plan, ilabi na ang pagpangita og paagi nga dili mahasol ang mga motorista. Wala hinuon mohatag og deadline ang presidente sa pag-review sa plano. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board dili muawhag sa mga bus operators pagpamenos sa gidaghanon sa mga buses nga mamasahero sa EDSA bisan pa sa rehabilitation program. Igo lang muabag ang LTFRB sa MMDA alang sa pag-usab sa ruta sa mga buses. Matod sa LTFRB ay dunay 5,000 nga buses nagbiyahean sa EDSA kada adlaw. Plano nila when it comes to rerouting sa madadaan yun para naman inform ang board na kung sakaling merong mag-a-apply ng rerouting, alam na namin kung saan papadaanin. Sa pagkasama-sama naman kami ng MMDA at ng LTFRB for road safety. Sugdan karong Domingo o kaha sa Lunes ang actual dismantling sa nasangad nga US Navy vessel didto sa Tubataha Reef. Ang Tubataha Protected Area Management Board mihatag na og pagtugot ngadto sa Philippine Coast Guard alang sa pagpatuman sa salvage plan sa USS Guardian. Matod ni Coast Guard Commandant Rear Admiral Rodolfo Isorena, ang actual dismantling mag-agad sa kondisyon sa dagat didto sa Marine Park, sanglit ang crane ship mopahiluna pa man sa dapit. Ang SMIT Borneo muangklat 2.5 kilometers gikan sa reef. Base sa plano, ang dismantling magsugod sa mast sa barko, diin anaa ang antena, navigational lights ug uban devices. Sundan kini sa panghaw sa barko nga maoy giagian sa hinungaw sa boiler. Everything will follow, section by section. Depende nga kasi pwedeng malaki yung cut, pwedeng maliit yung cut. So it all depends dun sa situation sa area, so weather condition. Update sa salvage operation sa nasangat nga USS Guardian atong kutloon pinaagi ni David Santos live gikan sa Palawan. David? Menchu, base sa initial estimates, ang operations paghawas sa USS Guardian gikan sa Tubataha Reef muabot pa hangtod sa summer. Magpasabot kini nga ang salvage operations matiming sa tinuig nga recreational diving season sa National Marine Park nga magsugod sa Marso.
Gipahibalo sa Tubataha Management Office nga magpadayon ang diving activities sa reef bisan pa sa salvage operations sa USS Guardian. Pipila sa diving activities na schedule na miaging tuig pa. Ang diving season sa Tubataha Reef na anaa sa Marso hangtod sa Mayo tungod sa kalmado nga dagat. Ang reef na himong paborito tungod sa UNESCO Heritage Site Badge. Matod ni Angelique Songko sa Tubataha Management Office, dili menos duha ka diving site nga duol sa dapit diin nasangad ang USS Guardian kinahanglan sirhan alang sa salvage operations. Ang Philippine Coast Guard mipasalig nga ang salvage teams dili makadistorbo sa diving activities sa Tubataha apan nabalaka ang Coast Guard nga ang uban recreational drivers mao mismo ang mopaduol sa nahimutangan sa salvage operation aron makiusyoso. Mga security agencies mohatag og security sa salvage teams ug mokordon sa dapit aron dili kaduol ang mga muusyoso. Ang Palawan Tourism Office mibutyag nga walay miatras sa mga divers nga nagpa-reserve na ng daan sa Tubataha. Kapin sa 1,500 ka divers ang mibisita sa Tubataha sa miaging tuig, 90% niini mga langyaw mga turista. Mga langyaw nga turista. Bisan sa kadaot sa tungod sa pagsangad sa US Minesweeper, ang local government sa Palawan pabiling masaligon nga dili dako ang epekto niini ngadto sa turismo sa lalawigan. Menchu? Daghang salamat, David, reporting live gikan sa Palawan. Gisusi karon ni Justice Secretary Laila De Lima nga nung adunay leak sa Atimonan Incident Report nga giduso sa National Bureau of Investigation. Napakyas ang DOJ sa pagduso sa Atimonan Incident Report alas 6 kagabi ngadto sa Malacañang. Matod ni Justice Secretary Laila De Lima, nangayo og dugang panahon ang National Bureau of Investigation pagkumpleto sa mga annexes tungod sa problema sa printing ug binding sa mga dokumento. Gikasuko ni De Lima ang giingong leakage sa content sa report. Si De Lima miingon nga una nang gimando sa presidente nga dili ibulgar ang mga detalye sa report. Matod ni De Lima iyang silutan kadtong responsable sa leakage. Sa tingin ko meron lang mga ilang elemento dyan sa NBI. Assuming NBI source nga or sources, may mga ilang elemento dyan who are bent on undermining the leadership of either Director Rojas or the Secretary of Justice or both. There is no revision from SEC. Tinitignan lang yung presentation, etc. And that we noticed that we failed to attach some annexes. Miusab sa ilang lagda ang COMELEC and Bank kabahin sa campaign rules human mga broadcast network groups mihangyo alang sa reconsideration. Ang mga kandidato mahimo na karong muduso og affidavits, mumatuod nga ang ilang slots alang sa TV political ads wala makalapas sa authorized limit. Hinuon mga media networks dili na kinahanglang mangayo pa og permission sa COMELEC sa dili pa mo guests sa programa ang mga kandidato. Kinahanglan lang ang network muhatag og report sulod sa 24 oras sa dili pa ang broadcast diin anaa ang kandidato. Kung adunay reklamo, ang hingtundang kandidato mahimong mugamit sa right to reply pinaagi sa pagduso og reklamo ngadto sa Regional Election Director sulod sa 48 oras gikan sa gireklamo nga broadcast. Tun-an una sa Commission on Elections ang pagpahigayon og ikaduhang mock elections. Atol sa pag-atubang ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes sa Joint Congressional Oversight Committee on Automated Elections, gisugyot sa mga magpabalaod ang pagpahigayon sa ikaduhang mock elections. Kini aron masuta kung aduna pa bay mutumaw nga mga problema sama sa unang pagpahigayon sa mock elections ni adtong Sabado. Maton ni Brillantes, makahimo ang COMELEC og laing mock elections usa ka semana sa dili pa ang piniliay sa Mayo 13. Apan gusto sa mga magbabalaod nga himuon kini 45 ka adlaw sa dili pa ang adlaw sa eleksyon para duna pay panahon paghimo og adjustments. We have been doing our job. It will be repeated again here. Can I just step out because I'm getting mahirap. Ang bigat naman ng ano ko, nateka ko, paulit-ulit na. It's in writing. I understand, Mr. It is in writing. They send us letters. They come out in fora like this.
They keep on repeating the same thing. We have been addressing it. They have not been getting in touch with us. Hindi sapat. If you do it 7 days before the election, that's too late. May question pa ngayon dun sa issue sa balota, thickness ng balota, bakit hirap ipasok. May question ng delay, may transmission. Pero yung sa nationwide na sasabihin orderly at maganda ang takbo ng eleksyon, we have to do the mock election or simulation or kung ano man tawag natin dyan, mga 45 to 50 days before the election para they have enough time na mag-adjustment kung kailangan.